Magandang araw sa inyo mga ka-idol. Maulan na Monday, may bagyo. Pero tamang-tama, meron tayong magandang content sa video ito and I'm sure papanoorin po ninyo hanggang matapos dahil ito po ay makakatulong na makapag-decide kung ano ba ang maganda. Cash o financing, ano ba ang advantage at disadvantage nito? Di ba? Marami kasi sa atin dyan ay nakapag-ipon na. Especially yung mga OFW or negosyante na hindi makapag-decide kung ano ba mas okay, i-cash ko ba or i-financing ko. Kung i-cash ko, ang kagandahan, walang interest. Walang sakit sa ulo. Walang magre-repo ng aking sasakyan. Kung i-financing ko naman, advantage ito kung lalo na ako ay negosyante. Makakapag-down ako, magma-monthly ako, well at least wala akong ilalabas na malaking pera. Kumbaga, may rolling ko pa ang aking pera. Alam niyo naman sa panahon ngayon, matumal. Kailangan natin ng additional puhunan. Pero which is which ba? Ano ba mas okay? Ano ba ang advantage at disadvantage nito? At yan ang pag-uusapan natin mga ka-idol. Tutulungan ko po kayo na makapag-decide. Okay? So, before natin yan umpisahan mga ka-idol, konting patalastas. Kayo po ba ay buying na bago sasakyan ngayong buwan na ito or maybe in coming months? Anong brand ba yan? Kung kayo po ay residente ng within Metro Manila or nearby provinces gaya ng Cavite, Laguna, or Bulacan, pwede po kayo mag-apply ng auto loan kay The Car Loan Expert. So ano ang advantage? Unang-una, marami tayong mga kaibigan sa dealership. Marami tayong mga professional at honest na ahente. Pangalawa is same promo. Kung ano ang promo doon o mas magandang promo, monthly, yun din ang i-offer ko sa inyo. Freebies. Additional freebies pa kay The Car Loan Expert. Iga-guide ko po kayo sa pag-a-apply ng inyong auto loan. Tuturuan ko po kayo paano kayo sumagot sa CI. Hindi ko pababayaan na ma-decline kayo. So, guided kayo mga ka-idol. At ang kagandahan is, lifetime ang ating friendship. Kumbaga, pag bumili po kayo sa akin, nandun na kagad yung after-sales service. Na wherein kung magpapaservice po kayo at meron po kayong mga katanungan, kaya ko naman sagutin through Facebook or tatawagan ko po kayo. Kung magpapawarranty po kayo or insurance claims, mabibigyan ko po kayo ng advice. Di ba? Yun ang kagandahan kay The Car Loan Expert. Friends tayo forever. Okay? So tara, umpisa na natin yan mga ka-idol. Okay. Ano ba ang advantage ng cash purchase? Well, number one, interest. Yun talaga ang habol natin. Zero interest. At mayroon kang kalayaan makapamili ng unit na kursunada mo. Anong modelo, variant, kulay, transmission, at araw kung kailan mo gustong i-release. Di ba? Yun ang freedom doon mga ka-idol. Pangalawa, syempre, maganda ang cash purchase kung maraming unit sa inventaryo ng dealership. Maraming unit on hand or incoming units. Diba? Dahil makakapamili ka ng kulay, makakapamili ka ng conduction number na wherein dito sa Metro Manila kailangan po yun, lalo na kung wala ka pang ORCR. Diba? Yun ang magiging coding mo, yung conduction number mo. Number 3, makakapamili ka kung saang dealer may magandang offer. Yes, nangyayari yun mga ka-idol. Nagkakainan, nag-aaway ang mga car dealer pagdating po sa pagandahan po ng offer. Kahit same brand pa yan, naglalaban-laban yan mga ka-idol. Number 4, pwede ka ring maghagil or makakahagil ka ng malaking discount kahit papano. Yung kausap mo ngayon versus kausap mo sa susunod, pwedeng maghagil mga ka-idol. Ay, hindi ako kontento sa discount. Baka makaka-discount pa ako ng another 5,000 or 10,000. Why not? The choice is yours. Ikaw ang boss. Cash buyer ka eh. Number 5, recognition from dealership. Well, cash buyer ka eh. Number 6, of course, kapag cash buyer, same service din. No? Kung ano yung change oil nyo, PNS ninyo, warranty, or insurance, pwede. Let's say, kinuha mo sa Makati, pero nakatira ka sa Cavite, pwede mo rin yun ipagawa sa Cavite. No?
Sometimes kasi nangyayari mga ka-idol dahil dun sa malapit ninyong dealership ay hindi available yung unit na kursunada mo. So, kailangan mo dumayo sa ibang branch. Pero yung service, pwede pa rin doon kung saan ka malapit. Okay? So, ano naman ang disadvantage ng cash buyer? Of course, okay na okay naman talaga ang cash buyer, di ba? Yan. Number one, okay siya. But not really attractive sa mga car dealers. Yon ang totoo. Di ba? Except yung mga luxury cars or sports cars gaya ng Mercedes-Benz, BMW, Lamborghini, Ferrari. Eh, iba treatment dyan. Normally, ang mga buyer po dyan or usually, mga buyer po dyan is cash po or bank PO. Walang in-house financing dyan, idol. Hindi pinag-uusapan ng in-house financing dyan. Wala kang makikita banig dyan ng promo. Why? Because maliit lang kasi ang income or profit nito. Kaya hindi attractive sa kanila ang cash. Di ba? At depende din sa unit na balak mong bilhin. Baka naman yung unit na gusto mong bilhin, pinipilahan. Di ba? Marami sa Toyota yan. Maraming unit sila pinipilahan dyan. Hindi lang sa Toyota, maging sa Mitsubishi or sa ibang brand. Marami yan, idol. So, hindi masyadong in favor ang cash. Lalo na kapag mahirap ang unit. Kumbaga, supply and demand. Yun. Yun ang reality mga ka-idol. Now you know. Okay? Number 2. Usually kasi kapag ikaw ay cash buyer, hindi po binibigay ang mga units na pinipilahan. Yung mga hot units or gold treatment. Cash buyers or even yung bank PO, same treatment. Kapag ang unit ay isang unit lang darating every month or dalawang unit lang every month per dealership, alam na this na mamatamisin po yan ng dealership. Diba? Why? Because kakaunti ang allocation. Mahaba po ang pila. Yun nga, sinasabi ko sa inyo, supply and demand. Okay? Number 3. Yes, they accept cash buyers, but no commitment in terms of date allocation, color, price, and discount. Okay? So, walang commitment pagdating po sa allocation. Kung kailan man yan magkakaroon, walang commitment. Kung pang ilang ka sa pila, walang commitment. Yes, tatanggapin nila yan, cash buyer na yan. Mag-reserve kayo. Pwede. Pero walang commitment pagdating po sa allocation ng unit. Date, kulay, price at discount. Kaya nakalagay sa kanilang price list no? Price are subject to change without without notice or prior notice. Ganon. Okay? So, absolutely no discount. Given na yon kapag hot units or gold treatment units. Kung cash buyer ka ha, okay. No discount. Average freebies lang. Kung ano lang yung freebies, pero normally walang masyadong freebies na binibigay. Pay all, mandatory pay all. Ano yung mga pay all? Comprehensive insurance. Babayaran mo yan. Kahit gaano pa kataas yan, kailangan mo lunukin. 3 years registration. Tint. Baka kabitan ka dyan ng vehicle. Magkano ba ang vehicle or yung pinakamahal na na 3M? Rust proof at ceramic coating. Lahat ng yan kailangan mong bilhin. Otherwise, hindi ka lalong mabibigyan. Yan ang conditions po ng mga cash buyer. Yan po ang disadvantage po kung cash buyer ka ng mga hard units. Yung units na pinipilahan gaya ng wag na tayong magsabi. Okay, number 4. Sometimes may conditional bundle. Napaisip ka, ano ba yung conditional bundle? Like, buy one, take one. Pag binili mo ito ng cash, bibili ka pa ng another car. Yung mga non-fast moving car. Or, i-financing mo yung kotse ito sa isa, pwede mo i-cash. Or,
I-cash mo ito, i-financing mo yung maliit na kotse. Depende. Depende sa magiging kausap po ninyo sa dealership, ahente at manager. Depende po yan. At hindi lang yun mga ka-idol. Nakabundle din dito yung accessories worth 150 to 300,000. So imagine niyo yan kung mabibigyan ka ng buy one take one or kung walang buy one take one, kailangan mong bumili ng accessories na hindi mo naman kailangan. Worth, sometimes worth 150 to 300k. O, mamili ka na anong mags kursunada mo. Anong leather seats gusto mo ilagay dyan or infotainment na gusto mong idagdag. Bahala ka, mabaliw-baliw ka dyan. And then number 5, walang special treatment. Diba? Kahit suki ka sa dealership na yan, wala silang special treatment sa'yo. Dahil cash buyer ka nga eh. Diba? Magbigay ka lang ng reservation. Except kung ikaw ay ma-impluwensyang tao. Yan. Pwede kang pagbigyan kung ikaw ay cash buyer, kung ikaw ay ma-impluwensyang tao. O kilalang business tycoon. Gaya ni yung mga sobrang yaman. Di ba? O kaya, mayor ka ng kinasasakupang dealership na yan. O, saan ba situated ang dealership na yan? Saang municipality ba yan? Yun. Pagbibigyan ng dealership yan. O si mayor, kukuha ng sasakyan, cash. O pagbigyan yan. Unahin na kagad yan. O. Kilalang top government officials. Yan, mga senador. Matik yan. Mabibigyan kagad yan mga ka-idol. Top celebrities. O, yung mga sikat na celebrities. Owner ng malalaking companies like pharmaceuticals. Yung mga pharmaceuticals na umu-order na on a monthly basis. Pinagbibigyan nila yan para madagdagan ng kanilang purchase order. Papogi ba? Diba? Owner ng malalaking hospitals. Isa rin yan mga ka-idol dahil kapag hospital yung may-ari ng dealership, matik na yan. Mayroon silang contact na doon or yung management. Owner ng malalaking group of companies. Isa rin yan mga ka-idol. So in other words, yung mga special people lang ang pwedeng mabigyan ng mga units na mahirap. No? Kasi yung mga mayaman na yan, kayang bilhin yan through cash. At ayaw nang pumila. Yun ang disadvantage. Kumbaga, pag marami nakapilang mga ganitong tao, kasi yung mga taong mayaman kasi, pag wala silang makita doon sa dealership, nililipat yun eh. So, magpa-pile up yung mga nakapila doon. So, ikaw as an ordinary person na may pera at kung nangangas kang pumila doon, matik na yan kung bakit walang commitment sa iyo ang iyong ahente. Dahil hindi nga naman katulad ng mga taong to, mga top celebrities, mga influential government officials, mga business tycoons, hindi. Mahirapan ka mga ka-idol. Basta we're talking of hard units, yung mga pinipilahang units, yung talagang alam mo na, katumbling-tumbling na makakuha ka ng unit. Gaya ng, ayoko na sabihin. Okay. So ano naman ang advantage ng in-house financing? Okay? So dalawang financing, no? May financing tayo in-house, may financing sa labas, yung bank PO. Kung ano ang treatment po ng cash, ganun din po sa bank PO. Kasi pag binili po yan ng bangko doon, good as PO, di parang kinash din po nila yan. While sa in-house financing, we're talking of profit. Profit po ng dealership, profit din po ng ahente. Okay? So, ano bang advantage nito? Number 1, highly priority ka sa car dealer. Hindi lahat ng car dealer pero mostly high priority ka. Because ang tinitingnan dito is yung income, profit, na which malaking tulong ito sa pagpapasahod ng mga employees, renovations ng kanilang dealership, pag-purchase ng mga sasakyan. Kaya gusto nila in-house financing. Okay? So advantage ito sa iyo dahil priority ka. Yung tipo bang ikaw ay nagmamadali. Gusto mo ikaw kaagad may unit? Okay. Take the in-house financing. Okay? Number 2, malaki ang discount in terms of down payment plus generous freebies. So doon naman kukunin yun
Di ba? Down payment versus higher interest. Ganun yun mga ka-idol. Yun ang ex-deal nun. Doon kasi kinukuha sa down payment ang inyong discount. Kumbaga, may discount ka, i-apply nila sa down payment mo. Ganun yun. Kaya mababa ang iyong down payment. Number 3, mabilis ang process ng application. Okay. So, application mo sa dealership na to, parang nasa Tambiolo yan. Maraming bangko ang hawak ng inyong application. Ika nga, mas maraming chances of winning or having approval. 'Di ba? Maaring ma-decline ka dito sa ganitong bangko pero may isang bangko na nag-approve sa'yo pero higher down. Pwedeng ganon. Unlike dun sa Bank PO, decline is decline. Ganun yun mga ka-idol. Number 4 is priority ka in terms of unit allocations. Ikaw na kagad ang unang bibigyan. Kumbaga, yung unit mo nasa ibang bansa pa, isasakay pa lang sa barko, priority ka na kagad. Kumbaga sa halaman, buto pa lang, iyon na. Ganon. Number 5, mataas ang approval rate. Kung 20% up to 30% down payment. Pero kung 15%, good luck. Wala kang tatamaan. Bihira lang ang ma-approve doon. Okay? Kaya kung may nakita po kayo sa mga dealership na nag-offer ng zero down, wag po kayo basta-basta maniniwala doon. 5 pesos down payment, 50, magkano ba? 5,000 down payment? Nako. Disclaimer mga ka-idol, baka di po kayo ma-approve dyan. Baka clickbait lang yan. Ingat kayo sa ganyan. Number 6, recognition from dealership. Siyempre, kapag ikaw ay in-house financing, recognize ka na kagad ng dealership. Siyempre, income eh. Di ba? So, ano ba ang disadvantage ng in-house financing? Yun, no? Konti lang to mga ka-idol. Pero relate na relate kayo rito. Of course, kapag in-house financing, mababa ang down payment, malaki ang interest. Huge interest rate. Kumbaga, kung magkano ang monthly mo sa Bank PO, halos isa't kalahati or sometimes doble pa. Kumbaga, kung ang monthly mo rito is, let's say lang 15,000 sa isang ganitong kotse, 15,000. Pagdating mo doon sa dealership, mga 23,000, 25,000. Di ba sayang? Laki, di ba? Yun. Mapapaisip ka mga ka-idol, lalo na pag medyo masipag kang magbangga ng rate to rate. Marami akong mga followers na nagsabi sa akin at nagpasalamat sa videos ko na, na-enlighten mo kami Sir George. Nang dahil sa iyo, nalaman namin na napakababa pala ng interest rate ng bangkong ito. O, di ba? Congratulations ha. Number 2, mabilis ang repossession kapag ikaw ay naka 1 to 3 months past due. Siyempre, pag ikaw ay financing at na-past due ka dahil mababa down payment, mataas ang monthly, definitely, ngayon, sa panahon ngayon mga ka-idol, mabilis ang repossession. Baka ma-frustrate ka mga ka-idol. Kaya, nire-require ko sa inyo, higher down payment. At gagawa ko ng video para sa inyo, para ma-enlighten po kayo lalo. Number 3, you may experience harassments, of some third-party company. Harassments nila. Tawag ng tawag. Text ng text. Sometimes, tatawagan pa yung mga kamag-anak natin, mga kapitbahay natin, ipapahiya tayo. At bigla tayong dadalawin ng mga unprofessional repossessors kung ano-anong sinasabing kasiraan sa atin, pananakot sa atin, ipapapulis namin kayo, ipapabarangay namin kayo. Yun mga ka-idol, yun ang disadvantage dun. Number 4, some banks does not offer redemption facility or grace period of payment ng recovery. So imagine niyo mga ka-idol na past due kayo, hindi kayo in-inform ng inyong bangko, biglang nagsara ang inyong auto debit. So, hindi nyo na alam kung saan kayo magbabayad ng inyong monthly.
O biglang may tumawag sa inyo na i-surrender nyo yan. Eh, hindi ninyo alam, baka itong bangkong ito may ino-offer naman sila na redemption facility. So, meaning, i-surrender mo muna ang iyong sasakyan, then i-settle mo ang iyong monthly, no, until such time na makabayad ka with the interest and other charges, then bibilang ka ng ilang mga araw, mariredeem mo uli yung sasakyan, yun nga lang sa yarda. Kumbaga, mahassle, matrabaho, malaking perang ilalabas. Kumbaga, madugo, mga ka-idol. Marami na akong mga followers ang dumaan po dito. Na-experience po nila ito. Kaya, kung mapapansin po ninyo, marami po akong ginawang videos or content na as much as possible, kung kayo po ay mag-i-in-house financing, make sure na meron po kayong buffer sa inyong monthly. At least 2 to 3 months, mga ka-idol, in case of emergency, gaya ng nagkasakit po kayo, na-aksidente po kayo, namatayan po kayo, or anything, mga ka-idol, even nung pandemic, mga ka-idol, nangyari po yan. Hindi po aware ang mga tao na nagkaroon ng bigla ang ganitong plague, pandemic, ang bangko, hindi, no mercy, pagdating sa ganun, ayun, tapos, maraming nahatakan. Puno ngayon ang yard ng bangko. Tulungan natin sila, mga ka-idol, na mapabuti ang kanilang transaksyon. Kaya nandyan si The Car Loan Expert, tutulong sa customer at sa bangko. Baka naman. Okay. So ayan, mga ka-idol, maraming salamat sa panonood po ninyo ng aking videos, The Car Loan Expert. Sana'y suportahan po ninyo. Huwag nyo kalimutang i-subscribe, i-follow ninyo, i-share ninyo sa inyong family members. Ilan ba kayo dyan? 6, 10. Pa-subscribe nyo silang lahat para na tayo, silver button na tayo. Tapos panoorin niyo ka matapos dahil alam nyo, iba pa rin ang may natutunan kay mga ka-idol. Iwas budol. 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 Okay, thank you.